Gusto mong pakalakad ang tatay mo? Oo, syempre. Naaawa na po kasi ako sa kalagayan niya. Hindi ko nga po alam pag ninininisan ko siya ng palagi niya akong minumura. Pero pinagpapasensyahan ko na lang po. Good morning, isang mainit na umaga po mga katuwang. Ngayong umaga, pupuntahan po natin mga katuwang. Samahan niyo po ako, samahan niyo po kami ni Papa P. Ayan si Papa P. Say hi Papa P, good morning. Good morning po. Ayan. Pupuntahan natin ngayon mga katuwang. Naalala niyo po ba yung mag-amang si Gina Lynn at si Kuya Danilo, yung pinabahayan po natin? Dati yung bahay po nila talagang hindi mo mawari, no? Hindi mo akalaing doon sa kanilang tinutuluyang bahay na sira-sira, butas-butas, no? Kala natin bodega ng basura, pero may nakatirang mag-ama, no? Si Gina Lynn at si Kuya Danilo. At sa tulong po ng ating mga katuwang abroad na ipagawa po natin yung bahay. Mega love shoutout nga pala kay Ma'am Afegayas Brazil, Canada. May nag-message po sa atin nung isang araw na ang sabi po sa atin ay naawa daw po sila dun sa mag-ama kasi halos sila na daw kumakain mga katuwang, no? Dahil si Kuya Danilo sa pangalawang pagkakataon mga katuwang na-stroke muli, no? Alam naman natin na si Kuya Danilo ay isang stroke patient, di ba mga katuwang? Ngayon na-stroke uli, lagi na lang po itong nakahiga, no? Nakahiga, hindi makabangon, hindi makapilos. Itong si Kuya Danilo. Ito naman pong anak, si Gina Lynn, alam naman natin kung anong kakayahan nito mga katuwang. May diferensya rin po ng konti, PWD. Kaya tayo po ay sobrang naawa ngayon kung paano sila ngayon kumakain, kung paano po sila ngayon nabubuhay mga katuwang, no? Itong mag-amang ito ni Gina Lynn at ni Kuya Danilo. Kaya ngayong umaga ay napag-isipan po namin na unahin po siya at pasyalan po natin mga katuwang para ma-update po namin kayo kung ano po talaga ang totoong kalagayan po sa kalusugan ni Kuya Danilo. Tara! Shoutout nga pala kay Ma'am Nancy Lim of USA. Thank you so much ma'am. Maraming salamat po. Walang katapusang pasasalamat po mula po sa amin dahil yung amin pong kalbong gulong, 4 na gulong na kalbo, no? At least nabawasan na po mga katuwang. Nakabili na po tayo ng 2 gulong, lagay po natin sa unahan kasi napakadelikado po yung kalbong gulong sa unahan. Pagka yun ay pumutok, mawawalan ka ng direksyon, no? Delikado mga katuwang. And kaya nakabili na po tayo ng 2. Maraming salamat po kay Ma'am Nancy Lim of USA. Bali 2 na lang po yung problema po natin mga katuwang para tuloy-tuloy po magamit natin to sa paghatid po ng tulong sa ating mga kababayan. Sa bahay nila mga katuwang, daming sinampay, may aso. Tao po! Tao po! Tao po! Gina Lynn! Gina Lynn! Gina Lynn! Oy, Gina Lynn! Si Kuya Efren mo ito. Oh, kumusta kayo? Kumusta kayo, Gina Lynn? Pasok na ako? Ha? Dito muna daw ako. Dito muna daw kami. Bakit kaya? Daming sinampay. Pinaghintay niya kami dito. Ano kaya yun? Tumakbo sa loob si Gina Lynn at ang sabi, dito muna daw kami. Bakit kaya? Wala naman yung aso. Wala naman. Yeah, tagal.
Ano kayang nangyari? Papa P, pinaghintay tayo ng ganito katagal sa labas. Oo. Kayang meron sa loob, ano? Papa P, Kaya meron. Meron kaya dun sa... pinaghintay tayo sa labas, mamaya na daw, mamaya na. Parang may VIP sa loob, ano? Parang may VIP sila dun. Oo. Naalala ko tuloy, nung mga panahon na ako po nasa radyo pa, broadcaster. Pag pumupunta kami sa mga opisina o bahay ng mga VIPs na interview namin, sabi nung kasambahay o kaya sekretary, sandali po, upo muna kayo dyan at sabihin ko po na nandito kayo. Parang ganito rin, ano? Pero ang kaiba, lahat tayong maupuan. Mga maapuan na tayo. Nag-aantay. Nagkantay tayo dito. Alala nyo po ba yung bahay nila nandito nakapwesto na kasama nila mag-ama sa loob? Parang mga malalaking daga. Malalaking daga kasi talagang punong-puno ng basura. Di mo akalain na bahay yung kanilang dating bahay. Pero sa tulong po ng ating mga katuwang abroad na ipagawa po natin sila ng bahay. Ayan po yung bahay nila mga katuwang. Aba, mag 20 minutos na tayo dito, Papa P. Abutin yata ng isang oras. Ha? Abutin yata ng isang oras. Kayang nangyari, ano? Kayang nangyari. Surprise. Kayang nangyari dito. Kahiga na lang daw si Kuya Danilo. Stroke, pangalawang beses na to. Jenalyn, pwede na ba kami pumasok? Alat, hintay pa rin. Bakit kaya? Anong nangyari? Kanina pa tayo dito. Dito muna daw kami. Hintay lang, hintay lang. Ano kayang meron, ano? Binuksan mo na, Papa P, baka hindi pa pwede. Sige nga, tawagin mga uli. Ikaw naman ang tumawag kay Jenalyn. Hindi na din. Oh. Hello. Ayan na. Tuloy na ba kami, Jenalyn? Oh, naka-face mask si Jenalyn. Kumusta ka? Ayos na po rin. Oh, kumusta si ano? Kumusta si Papa mo, si Kuya Danilo? Kami po umaga sa loob na hospital po magaling yung ano. Na after 1 week. Na-stroke uli. Pero pasok tayo, tingnan natin. Pwede na kami pumasok, ha? Dami mong pinaglabhan, no? May bayad siya rito, mga katuwang, sa mga paglalaba-laban niya ni Jenalyn, pambigas-bigas ng mag-ama. Oh, luluto ng tubig si Jenalyn. Oh, may ulam si Jenalyn. May ulam na. Oh, kumusta? Saan galing yung ulam mo? Saan galing yung ulam mo? Ha? Naghingi po sa kapitbahay. Naghingi sa kapitbahay. Buti may mababait kayong kapitbahay. Asan tatay mo? Ay, andito. Oh, Kuya Danilo, kumusta ka? Ito po, nakahiga. Oh. Kalungkot naman nangyari sa inyo, Kuya Danilo. Bali, pangalawang beses na yan, ano? Apo. Pangalawang beses na yan. Nung una, mild stroke. Tama ako? Mild stroke. Nakakapaglakad-lakad pa kayo, pero ramdam nyo na yung panghihina ng katawan mo, no? Hindi na kayo nakakapagtrabaho. Sa hospital po nga yan nung nakaraan ng isang Ha? Ano? nung isang linggo. Ay, ano yon? Ako po ang nagbantay niyo. Ikaw ang nagbantay. Oh. Anong ginawa mo, Jenalyn, sa ospital? Nagbantay po kay... Nagbantay. O paano yung gamot niya? Ha? Pag wala pong gamot sa ospital, naghihingi lang po kami Sa? sa labas. Sa mga tao, sa labas. Buti binibigyan ka. Anong sinasabi mo pag nanghihingi ka? Mga Yung mga nilalapitan mo. Sabi mo, may sakit ang papa mo. mga Oo. Tapos ngayon, nakita ko may mga nakasampay kang damit, mga nilabhan mo yan? Opo. Oo, ha? Binabayaran lang po ako ng 200 pa. 200 dyan. Dadalhin mo yan doon sa may-ari, tuyo na. Babayaran kang 200. Tapos bibili mo ng pagkain para sa inyong dalawa ng tatay mo. Opo. Tama, very good si Jenalyn. Napakasipag din naman kasi walang ibang aasahan, mga katuwang,
itong si Kuya Danilo, kundi itong si Gina Lynn. Kaya Ito po, ano yung kami mga gamot niya. No? may mga gamot. Saan galing yan, Gina Lynn? Ay, inanunan po namin. Hingi-hingi din. Hiningi. Hingi-hingi din. O buti may mga nagbibigay kayong kapitbahay. Kapitbahay nyo, paano? Nilalakad mo kung saan? Sa ospital. Pumunta ka doon. Marunong ka naman. Okay. Oo. Sa Malasakit Center. Sa Malasakit Center. May gamot naman. Pag wala, nangihingi ka sa labas. Nangihingi. Nakakakuha ka naman. Ano po, bahira lang po. Bihira lang. Mga ganyang sakit, Kuya Danilo, stroke, ganyan. Maraming gamot yan, ano? Maraming gamot, mamahalin pati, no? Mabuti meron sa Malasakit Center pala, sabi ni Jenalyn, marunong itong pumunta doon. Walang ibang aasahan kayo, kundi anak mo, si Ate Jenalyn. Di ba? Tama, Kuya Danilo? May na ng kanyang pandinig, ano? Opo. Paano nangyari? Kataratan na po ang mata niya. Ha? Kataratan na po ang mata. Hindi na nakakaaninag. Nakakaaninag pa man. Nakakaaninag pa Pero man yung- po. Kaya lang, yung isa niyang mata, hindi na nakakakita. May kataratan. Aninag lang. Aninag lang. Okay, tsaka yung boses siguro, no? Okay, so ngayon, anong oras na ba? Ngayon, alas 12. Alas 12, kakain na kayo. Oo, yung ulam galing sa kapitbahay. May sabaw pati, ano? Tama yan sa tatay mo. So, paano pag wala kang kita sa paglalabada? Paano kayo nang kumakain ng tatay mo? Naghihingi lang po sa... Kakilala nyo. Pag Mabut- wala, ay di wala. Paano yun? Alam mo sa tatay mo, hindi lang gamot ang kailangan niya, pati masusustansyang pagkain, kailangan nakakakain, hindi siya nalilipasan ng gutom. 3 beses dapat sa maghapon, ano? Umaga, tanghali, hapon, di ba? Kakain kayo kasi yung ganyang may sakit, bedridden, kailangan niya ng masusustansyang pagkain. 1 week. Hindi lang gamot. Kami sa ospital. Ha? Pinapabalik ko nga kami doon na yung sa Lunes po. 1 linggo kayo sa ospital, naka-confine. Sa provincial hospital ba? Opo, yun sa may provincial hospital. Libre naman doon, ano, may Malasakit Center pati. Kaya lang syempre, madalas na reklamo dyan ng tao, walang gamot. So, bibili kayo ng gamot sa labas. Sa labas ng ospital. Kailangan nyo ng pera. Kailangan nyo ng pera, syempre, no? Oo. Oh, bakit nagkakaganito? Masakit po ang Ha? niya. Masakit? Hindi na namin po nino nga naman gagawin namin. Ha? Saan dyan? Laging masakit ang tiyan? Hiningi ako nga po ng tuba kanina. Tuba, herbal. Kasi nga po, nag-aano po nga po kami, naangamba. Kasi masakit yung ano niya, tiyan. Hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung masakit yung tiyan o yung TII. Sinong kami? Ha? Mga kapitbahay po. Ay, mabuti may kapitbahay kayong mabait. Nakikita yung paghihirap ninyong mag-ama. Ano? Hindi rin kayo pinababayaan. Siyempre, napaka-importante nun. Gina Lynn, ano? Hindi po kami pinapabayaan. O at least kahit papaano. Oo, di ba? Lagi kang nagdadasal kay Lord, no? Mabuti nga, Gina Lynn. Dahil sa pagdarasal mo lagi, hinihiling mo sa Diyos na magkaroon kayo ng maayos na bahay, binigay sa inyo ni Lord, no? At least, okay ng bahay na ganito, compare doon sa dati, di ba? Na malalaking daga ang kasama niyo doon sa bahay na bulok-bulok, ano? Di ba, Gina Lynn? Ang problema ngayon, ito nga, Gusto ko nga po itong sakit ng tatay mo. makalakad po ulit si Papa. Ha? Gusto ko nga po Gustong makalakad. Kasi sa Lunes ano yan, check up. Matawag na naman po kami ng ambulansya. Oh, mahirap yun pag sa party mo, ano? Tawag ka na naman ng ambulansya, pupunta ka sa munisipyo, tama? Hindi ko yan lang po sa sa barangay namin. May ambulansya naman ang barangay. So nagagamit niyo yun para ihatid sa ospital ang tatay mo. Gusto ko nga po ninong kasi gusto ko nga po niyang makalakad.
Ano sabi mo? Gusto mong pakalakad ang tatay mo? Oo, syempre. Naaawa na po kasi ako sa kalagayan niya. Hindi ko nga po alam, pag nininilisan ko siya ng palagi niya akong minumura. Pero pinagpapasensyahan ko na lang po. Tatay ko yan eh. Kailangan na pagtaraan ko naman. Buti nga may tulong na kapatid. Bakit ka minumura? Pasensyahan mo na. Pasensyahan mo na, Ginaline, ano? Siguro dahil sa kalagayan niya, madalas uminit ang ulo niya. 'Di ba? Ikaw ano pagbubunto na ng kanyang mga hinanakit siguro. 'Di ba? Pasensyahan mo lang. Tama yung sinasabi mo, Ginaline. Tatay mo siya, kaya kahit anong gawin sa yung pagmumura, kung minumura ka man talagang totoo naman, dayaan mo na lang din. Pagdasal mo na lang kay Lord, ano? At ikaw naman, pag nagdarasal, pinagbibigyan ni Lord. Nagdasal ka nga na magkaroon ng maayos na bahay kumpara dun sa dati. Gusto nga po makalakad na yun kasi mapacheck up po yan sa lungis. Pinipilit po namin yung makalakad ay siya. Parang ayaw niya na. Ayaw? Ayaw niyang lumakad. Bakit? Yun po. Namimigatan ata sa katawan niya. Anong sasabihin mo kay tatay mo? Kay tatay Danilo mo? Nakikinig siya. Anong sasabihin mo, Ginaline? Gusto ko magpalakas siya. Kumain siya ng marami. Kasi yun lang naman yung hinihingi ko sa kanya. Yung makalakan siya. Tulad nung dati. Nahihirapan din kami, Kuya. Oo. Kasi ano man ang mangyari kay tatay Danilo mo, wala ka ng nanay. Tapos yung tatay mo na lang ang kasakasama mo, di ba? Kaya siyempre mabigat din yun sa party mo, di ba? Di ba, Ginaline? Kaya tuloy-tuloy mo lang yung pag-pray kay Lord, no? Pagdarasal na sana matulungan namin kayong mag-ama uli, no? Kaya manunungan ng Ha? Ano? Manunungan na payo kasi sarali ko kasi. Ganun talaga. Mga ilang edad na ba ng tatay mo? Tatay Danilo? 69 na po yan. Bata pa rin. 69 years old. Kaya lang may pagkaulyanin na, ganun. Hindi pa naman po. Ay, ganun ba? Oo. Ay, sige, Ginaline, ano? Tuloy-tuloy mo lang yung pagdarasal kay Lord na sana matulungan namin kayong muling mag-ama para may magawa kami para sa mabilisang paggaling ng tatay mo, ano? Tapos yung mga kailangan yung gamot, pagkain, para hindi ka na masyadong namumroblema, ano? Kay tatay mo na may sakit, di ba? Tulad niyan, namumroblema ka na naman kung paano dadalhin sa doktor si tatay mo. Ngihiram ka na naman ng ambulansya sa barangay dahil para sa ma-check upan uli Ma-check upan po sa doktor. Tatay Danilo, patulog yata. O paano sa Lunes? Pa-check upan ka daw. Daling ka uli sa doktor. Opo. Oo. Parang ayaw mo na raw kumilos, ayaw mo na raw tumayo. Sabi ni Ginaline, umiiyak siya ngayon, no? O, minumura mo pa daw siya pag sinasabihan ka. Ba't mo minumura naman, tay? Kawawa naman tong anak mo. Hindi, naawa na din ako sa sarili ko eh. Ha? Naawa na din ako sa sarili ko. Naawa na rin kayo. May anak ka pa naman na nag-aalaga. O, may anak ka pa naman daw na nag-aalaga sa'yo. Andito pa naman siya.
Yan ka pa naman daw na nag-aalaga sa iyo, kaya wag mong kaawaan tay Danilo yung sarili mo, ano? Ha? O, di ba, Ginaline? Naan po kasi yan kuya ito Oo. kalagayan na. Naaawa sa sarili niya. Sabi naman niya eh. Ganun talaga. Ang hirap ng may sakit talaga tay Danilo. Lalo kung wala kang pera, wala kang aasahan, tulad ni Ginaline, no? Wala naman permanenteng trabaho, hanap buhay, sa paglalaba-laba lamang. Ano, di ba, Ginaline? Mabuti nga kahit paano may nagpapalaba sa'yo. Paano kung wala? Di ba? Wala akong matakain. Ang kakain. Yung sa pagkain nga lang, namomroblema na kayong mag-ama. Yung panggamot pa. Di ba? Marami po yan kuya inom na gamot. Marami. Tay, Danilo, huwag mo nang murahin tong si Ginaline. Kawawa naman, umiiyak oh. Umiiyak yung anak mo, mahal na mahal ka. Malamang, tatay ko yan. Oo. Kaya, Minumura na lang nga ako yun, pilat papasensyahan ko na lang nga yun. tama yun. Kasi may sakit ang tatay mo. Parang naaaburido na siya sa buhay. Di ba, Kuya Danilo? Parang naaaburido ka na rin, ano? Inuunawa Ako din, naaburido unawa na din. ko lang yun. Ha? Ako din, naaburido na din. Kaya nga, kaya Ginaline, pasensyahan mo ng tatay Danilo mo. Sabi ko pa nga yun sa kanya kuya, ano, gusto mo pang mamuhay, uulunin ka. Oo. Anong sabi mo? Gusto pa lang niya mabuhay. Gusto pa naman mabuhay. Ayaw niyang uurin. Oo nga naman. Bata pa, 69. Oo. Meron nga kami tinutulungan, malakas pa. Meron nga kami tinutulungan. Ata, nasa ospital po kami, 1 week. Ganun ba? Tagal, no? Tagal. Buti nga at kahit paano eh, nalampasan niyo yung pagsubok na yun, naiuwi niyo ito dito. Ha? Hirap ng ganitong may sakit. Naaburoy na po kasi siya. Ha? Ay, naiintindihan namin po kami, kami may kasama dito sa bahay. Ganyan siya. Sabi ko, maglakad ka. Gusto mo pang maabot yung kaya mong abutin. Natatakot siyang lumakad. Pag malayo, natatakot siyang lumakad. Baka nga nang matumba siya, di lalong problema rin. Di ba? Unawain mo na lang yung tatay mo, Ginaline, ano? Kaya Danilo, ano? Oo. Hayaan mo. Sana pagbalik namin, makadala kami sa inyo ng inyong pangangailangan. Pagkain yung mag-ama dito, no? Tapos sa gamot. Buti nakakakuha ka ng gamot sa Malasakit Center, ano? Sa Malasakit Center po kasi, madali lang. Madali lang. Libre lang po ang gamot po. Kung marunong ka naman pong sa ka. Makiusap. Siyempre, pag nakita ka naman dun sa Malasakit Center, kita naman sa iyo ang pagiging mahirap lang, sila na mismo ang gagawa ng paraan para matulungan ka. Puro nga po yan, turok na yun. Naawa na nga ako sa tatay ko eh. Puro turok. Paano nangyari inatake siya? Buti hindi siya natumba sa kalsada. Madalas to nasa kalsada yung tatay mo eh, no? Ay, pinagsasabihan ko naman po yan po na Efren. Matagas po ulo nun eh. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Kuya Danilo, wag namang matigas ang ulo. Sabi ni Ginaline, matigas daw ang ulo mo. May gamot po yan. Hindi naman po yun. Naiinom yung gamot niya. Hindi mo daw iniinom, Kuya Danilo. Ang gamot mo. Binibigay ko na lang po yung gamot niya para mag-inom siya. Hindi inom. Hindi ka gagaling dyan, Kuya Danilo, pagka ganyan. Wala po kasi almusal. Walang almusal. Kaya hindi nakainom ng gamot. Hindi ko yan nainom po. Walang laman yung tiyan. Ayun yung mga gamot niya, mga katuwang. Dami din, ano? Mga nakuha mo yan sa Malasakit Center, Ginaline. Ayan. Ayaw inumin ni Kuya Danilo. Ang dami, Ito, sa amin to, sa utak. Ba't ayaw mong inumin, Kuya Danilo?
Ayaw niya nga akong mag-inom kanina, pinipilit lang namin kasi. Parang nasasawa na po ate sa buhay niya. Nako. Kuya Danilo, sawa ka na raw sa buhay mo. Siguro. Nako, Diyos ko, wag naman. Napainom nga Kawawa po naman namin tong yan anak ng mo si Gina Lynn. Samlong kanina, ayaw inom. Kawawa naman si Gina Lynn. Mag-isa lang siya dito para nagkataon. Di ba? Kuya, Yun. tatagan mo ang loob mo. Kahit mabuhay, kahit kay Anya, gusto ko lang nga makalakad siya ng ng ayos. Ay, siya parang ayaw niya na ata eh. Nako. Kainin mo, ano? Ayan mo ito. Ha? Ayan ha. Ingat kayong wag ina. Ama ha. Kuya Danilo, pag matigas ang ulo. Sumunod naman sa anak mo kay Gina Lynn at umiiyak na yung anak mo, namumroblema sa'yo. O di paano? Hindi na nga, hindi na nga Alis na kami ha. Hindi na nga po ako asawa na dito. Hindi na alagaan ito. Ano? Hindi na nga po ako nag-asawa tayo na alagaan. Hindi ka na nag-asawa para alagaan mo tong tatay mo. Kuya Danilo, anak mo, hindi na siya nag-asawa para sa'yo. Maalagaan ka daw niya. O, di ba? O, sige na ha. Bilang ka ng pagkain niyo ha. Kuya. Kuya, i-pray sa pagdala po ninyo sa amin. Maraming salamat po.